Idineklarang special non-working day ang January 9 sa Maynila para sa pista ng Jesus Nazareno. Ilang araw bago ang traslasyon, sinimulan ng alisin ng MMDA ang mga nakahambalang sa ruta ng prosesyon. Saksi si Ian Cruz. Plansyado na ang lahat para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa mga otoridad at Fiesta Committee na nagbulong kanina sa The Nazarene Catholic School. Wala rin daw na monitor na specific threats ang Manila Police sa ngayon. Pero 12,000 pulis mula Maynila, NCR, Calabarzon at Central Luzon ang ipapakalat bisperas pa lang ng pista sa January 8. May mahigit 2,000 pang augmentation force gaya ng mga sundalo, bumbero, jail guard at coast guard. We are not keeping our guards down. Yung security posture namin na from here on until the D-Day will be on heightened alert. Inaasahang mahigit 6 na milyong deboto ang makikiisa sa halos 6 na kilometrong prosesyon na daraan sa 3 plaza at parke, 18 national at city roads at tatawid sa 6 na tulay at isang underpass. Kaya ngayon pa lang, inalis na ng MMDA ang mga nakahambalang sa ruta ng traslasyon. Gaya sa Carlos Balangka kung saan may mga nasampulan na illegal na nakaparada. This is a Mabuhay Lane. So definitely non-negotiable, no parking po yan. Aaraw-arawin daw ng MMDA ang ruta para matanggal lahat ng sagabal bago ang January 9. Alternatibong ruta naman ang Honorio Lopez Avenue sa Tondo, pero problema rin dito ang mga naniningil ng parking fee. Ang hilera ng tindahan ng mga dried fish, halos buong bangketa na ang inukupahan. Pero imbes na kumpiskahin ang mga paninda, inusog na lang sila. Sasabihin namin kasi sinisingil nga kami araw-araw eh. Kaya sabi namin bakit gano'n? Kung meron nga pong any fees or meron pong payment, it is also for the business owners to check with the local government who is collecting the fee, is it legal? Hindi na rin kinumpiska ang mga gamit ng pamilyang ito na nakatira sa bangketa matapos ma-demolish ang mga tinitirhan. Para matiyak ang seguridad, magpapatupad ng gun ban sa Maynila. Ayon sa Manila LGU, may liquor ban din sa Quiapo. Gaya sa nagdaang traslasyon, posible rin daw magkaroon ng interruption ang cellphone signal. May 12 prayer stations sa daraanan ng traslasyon. Mayroon ding mga medical stations sa 4 na kwadrant ng daraanan nito. May 7 LED screens na ilalagay malapit sa paligid ng Quiapo Church. Sa Quirino Grandstand naman sa Lunes, may Mass for Volunteers ganap na alas 6 ng gabi. January 7 hanggang 8 naman ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon din ng band parade sa Miyerkules ganap na alas 3 ng hapon. 5:30 naman ang panalangin sa Takip Silim at diretso na sa vigil program. Sa January 9, araw ng pista, alas 12 ng hating gabi ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Ipagpapatuloy ang vigil na susundan ng panalangin sa buong liwayway na susundan ng traslasyon. Naglabas ng do's and don'ts ang simbahan para maging gabay ng mga deboto. Unang-una na, bawal sumampa sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Ng Poong Nazareno ang talagang bida, ang siyang may atensyon sa lahat. Kaya kung hindi sasalubungin, hindi haharangin, hindi magpapanikan lalo na sa harap, mas mapapabilis ang ating prosesyon. Maaring maghagis ng panyo para ipunas sa Jesus Nazareno. Huwag magtulakan para walang masaktan. May paghila pa rin ng lubid, ngunit pinapakiusap na gawin ito ng maayos at may lubos na pag-iingat. Nagpaalala rin sa mga deboto na iwasan ang pagdadala ng mga malalaking gamit at kung may bag, maiging transparent ito para sa madaling inspeksyon. Transparent water bottles lamang din ang gamitin. Huwag magsuot ng sombrero at hoodie. Bawal din ang payong kaya transparent na kapote ang suhestyon na gamitin kapag umulan. Ang mga bata at may karamdaman, maiging mag-abang na lamang sa gilid ng kalsada para sa kaligtasan. Kumain upang may sapat na lakas sa prosesyon. At iwasang maging sanhi ng kaguluhan at distraction kapag may banal na misa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.